Mga nakakainis na kapalpakan sa kasaysayan ng digmaan. Bawat pahina ng kasaysayan may mga pagkakataong mahirap paniwalaan. Mapapakamot ka na lamang ng ulo sa sobrang katangahan. May mga sundalong nakipagbarilan sa sariling kakampi. Mga general na feeling main character. Pero yun pala ay hari ng sablay. At mga plano na parang ginawa habang puyat at gutom. Kaya ang resulta, palpak. Ito ang 5 kwento ng mga nakakainis na kapalpakan sa digmaan. Number 5. Marami ang namamatay sa maling akala featuring The Austrians. September 21, 1788. Sa maliit na bayan ng Caransebes, sa kasalukuyang Romania, unti-unting nabalot ng tensyon ang kampo ng mga sundalong Austriano sa ilalim ni Emperor Joseph II. Hindi pa man dumarating ang mga Ottoman na siyang tunay nilang kalaban, may gulo nang nangyayari. Hindi dahil sa giyera, kundi dahil may mga sundalong nag-aaway habang lasing. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng bote ng alak. Isang gabi, ang husar, mga cavalry scout ng Austria, ay nakakita ng mga lokal na nagbebenta ng schnapps o alak. Binili nila lahat ng alak, kaya wala nang natira para sa ibang sundalo. Nang lumapit ang mga pagod at uhaw na infantry o ang mga karaniwang sundalo ng Austria para humingi, tinawanan at tinaboy lang sila ng mga husar. Nainis ang isa sa mga infantry sa trato sa kanila ng mga husar, kaya nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa nagkatulakan at nagkasuntukan ng dalawang grupo. Habang nagkakagulo ang mga husar at karaniwang sundalo, may isang sundalong hindi kilala ang nagpaputok ng baril at dito na tuluyang nagsimula ang madugong kaguluhan. Dahil sa pagkagulat, inakala ng infantry na inaatake na sila ng mga Ottoman, kaya gumanti sila ng putok. Nagkagulo ang lahat, litong-lito na ang mga sundalo. Ang mga kakampi naging kaaway. Umatras ang mga husar at sumugod pabalik sa kampo para humingi ng tulong. At sa biro ng tadhana, may sumigaw pa ng Turks! Turks! Kaya inakala ng lahat na dumating na ang mga Ottoman, ang tunay nilang kalaban. Mas lalo pang nagpanik ang mga sundalo, nagtakbuhan, nagbarilan at nagpatayan ng mga Austriano sa sarili nilang hanay. Nahulog pa sa ilog ang mga nagtangkang tumakas. Ang mga opisyal na walang kamalay-malay kung ano ang totoong nangyari, nagpaputok na ng artillery at tinamaan at napatay ang sarili nilang mga sundalo. Sa isang gabi lang, daan-daang Austriano ang namatay. Napilitang umatras si Emperor Joseph II, hindi dahil natalo sa labanan, kundi dahil sila mismo ang nagpatayan. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang mga Ottoman sa Caransebes. Imbes na magkaroon ng digmaan, tahimik nilang inangkin ang bayan ng walang kahit na anong labanan. Sa kasaysayan ng digmaan, bihira ang pagkatalo ng kasing kakaiba at kasing tindi ng nangyari sa Caransebes. Isang trahedya na ang magkakampi rin ang may kagagawan. Number 4. Too much ego will kill you. Noong 216 BC, sa gitna ng ikalawang digmaang Puniko o ang malaking digmaan noon sa pagitan ng Rome at Carthage, ang makapangyarihang lungsod sa North Africa, may isang general mula Carthage na nagngangalang Hannibal Barca. Tumawid siya sa delikado at nagyayelong Alps kasama ang 40,000 na sundalo at mga elepante para salakayin ang Rome. Kahit sobrang hirap ng biyahe at sobrang mapanganib sa daan, nakarating sila sa Italy at hinarap ang napakalaking hukbo ng Rome na may halos 80,000 na mga sundalo. Ito ay pinamumunuhan ni Lucius Aemilius Paulus at Gaius Terentius Varro. Buong akala ng mga Roman general siguradong panalo na sila dahil mas marami ang kanilang mga sundalo. Pero iyon ay isang maling akala. Ang plano ng mga Roman ay dumiretso at durugin ang gitna ng hukbo ni Hannibal gamit ang dami at lakas ng kanilang mga sundalo. Ang hindi nila alam, mas matalino si Hannibal. Sinadya niyang gawing mahina at kaunti ang sundalo sa gitna ng kanyang hanay at nagkunwaring umaatras sila. Akala ng mga Roman natatalo na si Hannibal kaya sumugod sila, nakahanda ng tapusin ang laban. Pero ito pala ay isang malaking patibong. Unti-unti silang pinalibutan ng mga sundalo ni Hannibal mula sa magkabilang gilid hanggang sa maipit at matrap ang buong hukbo ng Rome sa gitna. Sobrang nagsisiksikan ng mga Roman. Hindi na sila makagalaw o makalaban ng maayos dahil sa pag-ipit sa kanila ng mga sundalo ni Hannibal.
Sa loob lang ng ilang oras, patuloy na pinaligiran ng mga sundalo ni Hannibal ang mga Roman. Sinibat at pinaghahampas nila ng espada ang mga ito, hanggang sa marami sa mga Roman ang nasugatan at napatay. Sa labanang ito, halos 60,000 Romans ang namatay sa loob lang ng isang araw, kasama na si Aemilius Paulus. Ang labanan sa Cannae ay isa sa pinakamadugong pagkatalo sa kasaysayan ng Rome. Ang pagkatalo ng Rome ay hindi lang dahil sa galing ni Hannibal, kundi dahil na rin sa sobrang kumpiyansa at kayabangan ng mga Roman general na naniwalang sapat na ang dami ng tao para manalo sa giyera. Number 3. Stop, Look, and Listen, Light Brigade. Noong October 25, 1854, sa gitna ng digmaang Crimean, naganap ang labanan sa Balaclava, Crimea, malapit sa Black Sea. Mahigpit ang labanan ng British at Russian forces. Patuloy silang nagpaputok ng baril at nagtatanggol sa kanilang mga posisyon. At sa gitna ng kaguluhan, biglang sumugod ang Light Brigade. Sila ang mga sundalong British na nakasakay sa kabayo. Dumiretso sila sa makitid na daan, papunta mismo sa hanay ng mga kanyon ng Russian. Habang papalapit ang Light Brigade, pansin nila na parang may mali sa kanilang ginagawa. Hanggang sa nakita na nila ang mga kanyon ng kalaban na nakatutok sa kanila. Ang hindi nila alam, nagkamali pala ng intindi ang mga opisyal sa utos na pasugurin ang Light Brigade. Dapat sana'y pipigilan lang nila ang mga Russian sa pagkuha ng mga kanyon sa gilid ng burol at hindi kailangang sumugod sa gitna. Pero dahil sa maling utos, dire-diretso silang sumugod sa gitna ng putukan at sa mga nakaabang na kanyon. Isa itong misyon na halos imposible nang makaligtas. Nagkamali ang mga opisyal at wala na silang magagawa. Ang problema na lang ngayon ay kung paano malulusutan ng mga sundalong British ang kanilang problema. Habang mabilis na tumatakbo ang mga kabayo, sinalubong sila ng sunod-sunod na pagputok ng kanyon at rifle mula sa tatlong direksyon. Isa-isang natamaan ng mga sundalong nakasakay sa kabayo. Sumugod pa rin sila kahit dehado. Hindi sila huminto at patuloy na umatake. Naabot ng Light Brigade ang hanay ng mga Russian artillery. Hindi sila nagpatinag, tuloy lang sa pakikipagbakbakan. Pero hindi sapat ang bilis at tapang nila laban sa mas maraming sundalo at mabibigat na armas ng kalaban. Umaatras na ang mga natitirang sundalo ng Light Brigade pero ayaw paawat ng mga Russian. Sinalubong pa rin sila ng putok. Wala na silang ligtas na daan pabalik dahil kahit saan sila tumakbo, kamatayan na ang naghihintay sa kanila. Sa loob ng ilang minuto, halos 300 na sundalong British ang nasugatan at napatay sa labanan. Hindi dahil sa kakulangan ng tapang, kundi nasobrahan pa nga at sumunod sa maling utos. Kung nakinig lang sana ng maayos sa mga British, posibleng iba ang kinahantungan ng kanilang laban. Number 2. Crassus. Yabang now, iyak later. Noong 53 BC, si Marcus Licinius Crassus, ang isa sa pinakamayamang tao sa Rome, ay naghangad maging kasing tanyag na mandirigma tulad ni Julius Caesar at Pompey. May pera at kapangyarihan na siya, pero gusto niya makilala bilang war hero. Dala ang humigit kumulang 40,000 na Roman soldiers, tumawid siya sa disyerto ng Mesopotamia para sakupin ang Parthian Empire. Bago pa man magsimula ang laban, pinayuhan na siya ng mga kaalyado. Huwag pumasok sa gitna ng disyerto. Mas ligtas daw kasi kung dadaan sila sa may bundok o sa tabi ng ilog Euphrates para hindi sila madaling atakihin ng mabilis na cavalry ng Parthia. Pero matigas ang ulo ni Crassus. Hindi siya nakinig sa mga payo. Ang akala niya, sapat na ang disiplina ng mga legion ng Rome para manalo kahit saang lugar pa yan. Pagdating nila sa gitna ng disyerto, habang nakakaramdam ang mga sundalo ng pagod, uhaw at tindi ng init, biglang sumulpot ang Parthian cavalry. Sila mga eksperto sa pagpana sa kalaban sakay ng kanilang mga kabayo. Palipat-lipat ang mga Parthian habang nagpapakawala ng libu-libong mga pana. Kaya hirap makalapit ang mga Roman sa bigat ng kanilang suot at kabagalan ng kanilang galaw. Dahil hindi makita ni Crassus kung gaano karami ang kalaban, pinatigil niya ang mga sundalo at pinapila sa square formation. Ito ang paraan ng Rome para depensahan ang sarili laban sa mga nakasakay sa kabayo. Kaya lang, hindi naman ito gumana sa gitna ng disyerto. Ngayon, siksikan na ang mga sundalo, wala na silang kawala pa. Kaya tinamaan sila ng sunod-sunod na pana mula sa lahat ng direksyon. Kumbaga, sila na mismo ang nagkulong sa sarili nilang bitag. May mga sundalong sinubukan na habulin ng mga kalaban, pero sinalubong sila ng cataphracts, ang heavy cavalry ng Parthia, na may makakapal na armor at mabibigat na sibat.
Sa gitna ng matinding pagsalakay ng mga kalaban, nagkawatak-watak ang hanay ng mga Roman at nawalan sila ng pagkakaisa. Nawala rin ang kanilang lakas ng loob na lumaban, sumuko ang iba. Ang iba'y nagtangkang tumakas pero nahuli pa rin. Napatay ang anak ni Crassus sa labanan at nang subukan nilang makipag-usap sa mga Parthian, pinatay din si Crassus sa gitna ng pag-uusap. Sabi sa kwento, nilagyan pa ng mga Parthian ng tunaw na ginto ang bibig ni Crassus para ipakita kung gaano siya kasakim. Sa huli, 20,000 Romans ang namatay, marami ang nahuli at nawala pa ang ilang legionary eagles, ang espesyal na bandila ng Rome. Malaking kahihiyan ito sa kanila at sa buong imperyo ng Rome. Inabot pa ng 30 taon bago nabawi ng Rome ang kanilang mga bandila. Natalo sila sa Carrhae hindi dahil mahina sila, kundi dahil sa kayabangan, maling desisyon at isang general na akala ay kayamanan lang ang kailangan para manalo. Number 1. Mali ka dyan, Japan! Madaling araw ng December 7, 1941, tahimik ang Pearl Harbor, Hawaii. Karamihan sa mga sundalong Amerikano ay natutulog pa o abala sa kanilang mga gawain. Walang nakakaalam na may paparating na panganib. Biglang dumating ang daan-daang eroplanong Hapon mula sa North. Puno ng bomba at torpedo. Ang kanilang plano ay gulatin ang Amerika. Sirain ang mga barko nito at pigilan ang sinumang hahadlang sa pananakop nila sa Southeast Asia. Akala nila isang mabilis na atake lang. Tapos na kaagad ang laban. Pagsapit ng 7:55 AM, sunod-sunod ang mga pagsabog sa harbor. Lumubog ang 4 na malalaking barko, kabilang ang USS Arizona, kung saan mahigit 1,100 na sundalo na kaagad ang namatay. Sa loob ng halos 2 oras, halos 2,400 na mga Amerikano pa ang napaslang at daan-daang eroplano at barko ang nawasak. Sa unang tingin, parang panalo ang mga Hapon, pero yun ang malaki nilang pagkakamali. Ang mga aircraft carrier na dapat sana nilang targetin ay wala naman sa harbor, kaya ligtas ito at nakahandang rumesbak. At higit sa lahat, hindi nila inasahan na ang pag-atake nila ang magpapagising at magpapagalit sa Amerika. Kinabukasan, December 8, 1941, pumasok ang Amerika sa digmaan. Nawasak ang pag-aakala ng Japan na matatakot nila ang Amerika dahil mas lalong naging matatag at nagkaisa ang mga Amerikano. Sa mga sumunod na taon, tumulong ang Amerika na talunin ang Nazi Germany sa Europe at tuluyang tinapos ang kapangyarihan ng Japan sa Asia. At ang Pearl Harbor na akala mo ay isang matalinong plano na uwi sa pinakamalaking pagkakamali ng digmaan. Sa dulo ng bawat labanan, hindi laging tapang o dami ng sundalo ang nagdadala ng tagumpay. Minsan, isang maling utos lang, isang maling akala o sobrang tiwala sa sarili, sapat na para magbago ang takbo ng kasaysayan. Ang mga kabiguan sa digmaan ay hindi lang basta kwento ng pagkatalo. Ito ay paalala na kahit ang pinakamalalakas at pinakamayayaman pwedeng matalo ng sariling pagkakamali. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.